Hello, hello, hello mga ka-neighbor. Ayan, muli po ay isang magandang araw sa inyong lahat. Kung sa inyo man ay gabi, umaga, tanghali, hapon, isang magandang araw po sa inyong lahat. So, kung mapapansin nyo po ay mahilig po ako sa kulay pink. Ano po, my favorite color. Ganyan din po yung orange. Kasi nung ako po ay medyo nagadalaga, ay noong araw po ay mahilig po ako sa orange tsaka sa pink po. Kahit nasabihin mo na ang kulay ko po is kayumanggi, pero isa po sa mga paborito kong kulay ay ang pink at saka ang orange. So, yung aking pong mga na-experience sa buhay ko sa mga lumipas na mga taon nung ako po ay medyo bata-bata pa. So, hindi pa po ako senior, ay isa po sa na-experience ko ay ang pagsakay sa eroplano na hindi po sumagi sa isip ko na makakasakay ako ng eroplano, kasi para po bagang nakakatakot sumakay, kasi siyempre sa kalawakan yan dumaraan. Paano po kung halimbawa na yan ay bumagsak? So, isa pong takot sa akin na sumakay ng eroplano. So, yan po ay na-experience ko noong kinasal po yung aking bunsong anak. So, sila pong dalawa ay nagtatrabaho sa Dubai. So, doon po sila ikinasal. So, ako po ay nakaisang buwang mahigit sa Dubai. So, nagulat po ako kasi sabi ko, ako sasakay ng airplane, na marami po kasing nagsasabi na nakakatakot daw sumakay sa airplane, mabibingi ka daw po. Pero ang pinanghawakan ko po noong time na yun ay kung yun nga ning aking tiyahin ay nakarating ng Amerika na matagal ang biyahe. So dito sa Dubai is 9 hours. So hindi nga natakot yun eh. So para po bagang yun yung nagbigay ng lakas ng loob sa akin na sila nga ni senior na, matatanda na, eh bakit ako? So yun po yung pinanghinawakan ko nung sabi nung anak ko, ikaw mama ang magdadala ng wedding gown nung kanyang asawa. So sabi ko, sige, bakit ako? Lalo na po kasi ang alam ko po kasi noon ay medyo malapit na yung date bago ako pumunta doon. So ang nangyari po, mas lalo po akong napaaga kasi kailangan sukatin daw po yung, baka po kasi may diferensya or baka hindi po fit sa kanya yung gown. So kailangan ano kaagad po, magawaan ng paraan kung halimbawa man na ito ay hindi kasya sa kanya or may mga diferensya yung gown. So, mas lalo po akong napaaga. So, yun na lang po nga yung sinabi ko kanina, yun na lang ang aking pinanghawakan. So, nung ako na po ay hinatid na sa airport, marami po palang mga tanong-tanong dyan. So, syempre wala ka pong experience sa pagpunta doon. Sabi lang ay ganito, ganyan-ganyan. So, sinunod ko naman po. So, nandun na po ako, nasa boarding na po, di umakyat na kami sa airplane. So, yung po pala sa airplane ay dapat po talaga pala ang iyong kasuotan doon is naka-jacket ka, naka-rubber shoes ka. Kung sakwan po baka, kasi napakalamig po kasi sa loob ng eroplano. So, nung sabi ko sa sarili ko, ano kaya mga hitsura nung mga nakasakay sa airplane? So, siyempre, first time mo, di nakatingin ka lang po dun sa mga ibang passengers. So, sabi ko, meron palang parang papunta lang sa palengke, parang pupunta ka lang ng Manila, pwede palang naka-shorts lang na pero talaga pong mga naka-rubber shoes yung iba. So, ako naman po kasi hindi man mahilig sa rubber shoes. So, sandals po ako na yung flat lang, tama lang sa paglakad, hindi naman po yung sobrang taas. So, yun po ang aking suot at naka-pants. So,
t-shirt po wari, pero wala po akong jacket. Buti na lang po sa airplane, sa Philippine Airlines ay meron po yung binibigay na para po bagang kumot. So siya po ay polyester. So nakakapagbigay ng init sa katawan. So kahit hindi ka po naka-jacket. So yun po yung aking na-experience sa pagsakay sa airplane nung habang tumataas. Sabi, masakit daw po sa tenga, mabibingi ka. Pero hindi ko po na-experience yun. Yung sabi ay masakit sa tenga na parang mabibingi ka. So salamat sa Panginoon, hindi ko po na-experience yun. At saka wala po akong takot na naramdaman na parang sumasakay ka lang ng barko, sumasakay ka lang ng bus papunta ng Manila, na doon po pag medyo masama po pala ang panahon, pagka nandun ka sa kaitaasan ay medyo parang may tsug para po bagang may ganun. Pero konti lang po yung aking naranasan na ganun kasi maganda po ang panahon dun ay. So yun na lang po. Tapos noong nakababa na po kami, ay di syempre hindi mo naman po alam doon yung pagbaba mo ay kung saan ka mapunta doon. Basta ang nasa sarili ko na lang, titingnan ko po yung mga nagsibaba sa airplane at susundan ko na lamang po. So lahat po na nakasakay doon lang po ako din sunod laang ng sunod. Tapos tapos doon po sa dinadaanan, meron po baga yung parang para po bagang siyempre walking lang. Meron po baga yung parang nadaan na parang conveyor na doon ka po dadaan. Sabi ko, bakit may nadaan doon? At bakit naman walang yung iba ay nadaan doon, yung iba ay nagalakad lamang. Sabi ko sa sarili ko, experience ko kayang sumakay, dumaan doon. So yun pala yung parang walkalator ba, hindi ko po alam kung yun yung tawag doon. So na-experience ko rin pong sumakay doon para kung ayaw mong gumalaw, dire-diretso lang siya, parang escalator. So yun. So at least na-experience ko po yun. So sige lang, dire-diretso. Grabe po ang haba ng pila. So basta ang gawa ko pa lang doon, inasundan ko lang po kung saan napunta yung mga kasama ko sa airplane. So mayroong nagbabaan, sabi ko, parang yung isang para pa ba yung siyempre nakatingin ka lang, hindi ka naman hindi ka naman basta tingin-tingin ka lang po, nagamasid ka lang. Meron nga po doon akong nakita na siyempre hindi naman lahat po ng passengers ay makikita mo kung ano yung suot. Yung isa pong babae doon, para pong pupunta lang talaga siya sa palengke, as in. Sabi ko, pwede pala yun. So, akala ko po kasi pag sumakay ka ng airplane, yung bang talagang yung suot mo talaga ay kasi pupunta ka ng ibang bansa. So, yun po pala ay hindi. So, yun, di pagdating po doon, doon po ay meron yung, ihahanda mo yung iyong pasaporte, yung visa mo. Tapos doon po ay meron doong isang machine na talagang ipabubuka yung iyong mata doon na kailangan talaga ay malaki para po makita doon sa sa screen. So yun, experience ko rin po yun doon. So at least ay nalaman ko na po yung yung mga procedure ng pagbaba sa airplane, kung saan madaan. So pagdating po doon ay ayun na po, meron yung mga yung mga naghahintay na doon, nandun na po yung aking anak, tapos yung ibang friends at saka yung aking magiging manugang. So yun po. So yun yung experience ko na makarating ng Dubai. So yan po ay may unforgettable experience. At meron pa pong isa sa Dubai din po yan. So doon po pala sa Dubai ay super tindi talaga ng init. At talaga pong pag nakalabas ka ng mall ay talaga pong kakaiba ang init na ma-experience mo sa Dubai. More on walk. Bawat pamamasyal mo, talagang lakad ka po doon. So buti na lang po at medyo bata-bata ako nung makarating ako ng Dubai. So ang talagang hindi ko po malilimutan doon ay nung kami po ay makarating ng sa disyerto, yung inasabi pong Dun Bashing. So sabi ko, ano kaya yun? Yung Dun Bashing na sinasabi na yun na dadaan sa disyerto.
Ay ngayon po ay, di nandun na po kami, sumakay kami ng ano, ng sasakyan ng para po bagang van, yun yung iyong sasakyan dun. 'Di kami po ay sumakay, sabi kong ganyan ay ano kaya yung dadaanan namin na yun, ay talaga pong disyerto, bundok na buhangin. Alam niyo po yung palang inasabing dun bashing na yun, sasakay ka po doon kaya pala yung aming sasakyan ay may mga hawakan. Ay talaga pong 'pag na-experience niyo yun ay talaga pong, sabihin ko sa inyo, hindi ka na po babalik doon. Talaga pong dun ko naranasan, napakagaling po ng mga driver ng, dun sa ano po, dun sa disyerto. Dadaan ka po dun sa napakatarik na bundok na disyerto, tapos babaybay ka po ng gilid, ay talaga pong nakakatakot. Talagang masigaw ka po sa takot. Pero ako po'y tahimik lamang kasi, yung minsan po ay na ano din, medyo ingay-ingay din po ng konti. Basta nakahawak laang po ako doon at saka ano ay, saka tahimik laang po ako. Pero minsan po inatalairit din. Kasi po talagang 'pag na-experience niyo't nakarating kayo ng Dubai, ay bawal po do'n ang may sakit sa puso at talaga pong, nakakatakot. Pero a wonderful experience po 'yun sa disyerto, yung inasabi po nilang Don Bashing. Tapos pagdating mo po doon, ayan puwede ka pong sumakay sa ano, yung camel po, tapos may mga palabas po sila sa gabi. Naku, nung malaman ko po, 5 minutes laang po pala yun. Mula po doon sa aming pinuntahan, 5 minutes lang, pagkaan lang ang daan mo po is sa highway. So 5 minutes lang, imaginin niyo po, anong tagal namin na yung driver ay aakyat, bababa, matagilid, ay talaga pong ewan ko kung babalik pa po kayo do'n. So, never po kayo na sumakay doon kapag kayo may sakit sa puso. Talaga pong, nakakatakot at buntis. Ay talaga pong pero napakagandang experience po. Ano po, so siguro sa mga kabataan ay puwede po 'yun, pero 'pag ang edad mo po ay yung edad ko ngayon, ay nakakatakot po. Baka kung may sakit ka sa puso ay baka ka po atakihin sa ano, sa puso. So, 'yun lamang po at muli ay isang, magandang, ah, araw sa inyong lahat. God bless po.